Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:02. Pahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nilinaw ng pamahalaan na hindi misunderstanding at hindi aksidente lamang ang panibagong harassment ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro ay preliminary assessment lamang ang unang ipinahayag o paglalarawan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Para kay Secretary Gibo, sinadya ng China na pigilan ang rotation and resupply mission ng mga sundalong Pinoy sa Ayungin Shoal at ang insidenteng ito ay hindi nila binabaliwala. Inakusahan din ni Teodoro ang China na gumamit ng agresibo at illegal na puwersa para guluhin ang misyon. Nang tanungin naman si Secretary Teodoro kung bakit? Parang nabago ang tono ng gobyerno sa insidente. Nilinaw nito na ang pahayag ni ES Bersamin ay isang preliminary assessment lamang. Yung pala, naman pala. Pasensya na, nauna. Nauna lang. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Walk to the edge of town and go across the... Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2. Ngayong umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po ang ating mga motorista? Nagpakarga na ba kayo? Malaki-laki din to kung hindi kayo nakapagpakarga, late na kayo. Late na sapagkat ngayong alas 6 ng umaga ay itinaas na ng mga oil companies ang presyo ng kanilang mga tinda. 606 na pala. 606 na. Ano na 'yon? Ano na 'yan? Nabago na. Pinakamalaki pala yung diesel kumbachero, no? 1.75 Grabe. sa diesel. Yung mga jeepney driver natin, lalo na ang pinaka sapul na naman. Sapul diyan. Ang gasolina. Mga taxi driver naman. Taxi driver, 1.40 pati mga tricycle driver. At yung mga karinderya, eto 1.5 sa gaas. 1.5 naman per liter. Mabigat po ito at magkasunod na naman kumbachero. Magkasunod na big time. Talaga. Yung nakaraan halos sa 2 piso. 2 diba? piso. Yung ayan na nga. Ay, nako. Ano naman next week maganda-ganda ang magiging balita. Ganyan po katindi ang epekto ng giyera. Ng war sa buhay ng tao. Hindi lang po yung mismong naggegerahan ang apektado. Halimbawa, sa sitwasyon ng
Russia at ng Ukraine at ng Israel at ng Hamas, hindi lang po sila buti sana kung ang nagigera sige, katulad nung panahon nung sinauna na conventional type of war na puputok isa tapos yung kabila naman gaganti naman yung kabila buti sana kung ganun lang at walang ibang naapektuhan na mga halimbawa ay yung paghahatid ng sa mga logistics. Sa logistics. Paghahatid ng mga produkto, mga import, mga kung ano-ano. Daman-daman natin yan ngayon kung batsero. Halimbawa lang, nung nag-umpisa 2 years ago, tagal na nga pala nung Russia at saka hindi Ukraine. Hindi lang natin napapansin. Ano kaya? 2.5 years na pala yan. May natira pa kaya sa Ukraine? Oo, halos araw-araw may nakausap ako kahapon, ang kinukwento hindi natin alam. Baka ngayon durug na ang Ukraine kung ano na lang yung nababalitaan natin na parang ang lakas-lakas pa rin ni Zelensky yes. At kung ano-ano baka ngayon mga kababayan nila ang iniisip o nagsisisi bakit ba tayo pa sumali-sali pa diyan sa NATO? Sa NATO na yan. Totoo yun. Diba? Malamang may mga ganung pangyayari. In the same manner, kumbatsero, ang mga Ruso naman hindi 100% na sumusuporta sa ginagawa ni Vladimir Putin. Kaya lang sa mga mamamayan nila wala epekto. Wala epekto. Happy sila. Masarap ang buhay nila. Ang kawawa talaga yung mga Ukrainians. Totoo, kumbatsero. Kaya para lang sa isang issue na yun, mabigat para sa mga sa prinsipyo. Maprinsipyo yung tao. At syempre para sa mga leader ng iba't ibang bansa. Yun, di ba yun ang pinagtalunan doon Doon nag-umpisa na huwag ka sasali diyan. Wag ka hindi, sasali ka. Huwag ka sasali dyan. Parang ganun, doon lang nag-umpisa yan Tapos, siyempre, nagkasitahan. Yung dati, ginawa mo, yung mga tao namin doon sa border na gano'n, tinira mo. Ayun, nagsimula na. Nagkasitahan na. Doon na. Kaya nga ang epekto, pambuong mundo, kumbatsero, matindi ang epekto sa kanila, pero napansin nyo, bago pa matapos ang Duterte administration, naramdaman na po yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, at siyempre nadagdag pa tong Israel at naku talagang sa giyera po ay walang panalo. Ayan, talaga. At walang maggugusto na magkagera. Tulad din naman dito sa atin dahil sa nangyayari sa West Philippine Sea, hindi kahit pasabihin mahinang-mahina tayo, hindi walang sino man sa atin at kahit ang China, maski sila ayaw rin nila ng gera. Ang ganda-ganda ng posisyon nila ngayon na lahat ay magiging kaibigan, lahat ng produkto nila pwedeng isalya kung saan-saan. Correct. Tapos diba? Ang mga, halimbawa, ang Europa, ang malalaking bansa sa kontinente ng Amerika, sa kanila nagpapagawa ng Adidas. Tingnan nyo na. Hindi ba? May brand pa. O kaya ng Nike. Hindi ba? Tingnan nyo yung mga sinusuot nyo. Kung may Air Jordan kayo, tingnan nyo, saan gawa? Made in China. Made in China. So, kumbaga, ayan ang market ng China. Bakit mo guguluhin? Di ba? Magugustuhan ba ng China yon? Palagay ko, kumbatsero, tama ka doon Si President 11, si President Xi, ayaw din niya yan. Pero siyempre, may politika din sa loob nila Katulad din dito sa loob natin, may politika din pag siya. Ba't di mo nilalaban yung atin yan gusto mo tanggalin ka namin? May mga ganon. Saka may mga sulsul pa. Oo nga. Di ba? Atin yan Ano ba? Ganyan na lang ba tayo? Laki-laki natin, ginaganyan-ganyan tayo. Magpapabayaan na lang ba tayo ganyan? Ayun, ganun. Daliri lang nila, naputol natin. Ba't tayo pumapay? Saka, ano nangyari? Hindi ba tinuruan tayo ni Bruce Lee, saka ng Kung Fu? Bakit ganun-ganun kayo ng kwan? Hindi nyo lang ginamit. Malamang may mga ganun din. May mga sarili silang sitwasyon. At ang pinakamatindi nga sa ganung mga sitwasyon kapag may mga sa giyera, yung hirap ng buhay talaga. Yung biro magkabombahan, madurog ang mga lugar. Mga naipundar. Wala talaga. Saka na-imagine nating isipin talaga yan. Walang magkakagusto. Wag nating isipin. Pero
hindi naman po nangangahulugan na lahat ng gugustuhin ng China sa atin, okay na lang para wag magkagera. Okay, hayaan mo na yung China dyan. Gusto ng China, sige, bigyan mo na yan. Hindi, okay na yan, okay na. Sinaktan tayo, hindi, okay lang yan. Ang China kaya hindi open sa di ba, nakapagtayo na sila ron. Nakapagtayo rito ng, actually, wala naman tayo tinayo. Wala tayo tinayo. Nagpasadsad lang tayo ng lumang barko sa isang lugar. Yung ba sanang, magkaroon ng pag-uusap na, sige, galaw tayong lahat dyan. Galaw tayo. Malaya tayong mga isda dyan, malaya tayo. Mandyan yung tinayo yung military base, andito yung BRP Sierra Madre namin, sabay-sabay tayong mangisda sa Scarborough Shoal. Ang dami naman yan. Ganun na lang. Naman isda yan eh. At kung may langis dyan, pagsamahan natin. Di ba ganun lagi, may mga proposal pa dati ng joint exploration? Nung araw pa. Mga bagong reporter. Naalala mo si dating House Speaker Jose de Venecia? I am proud. Yung bumuo siya ng Rainbow Coalition. I am proud to report to the Filipino people. Yung mga style ni Speaker. That I have talked to the leader of China. And they consented to a joint exploration. Kamukat-mukat mo. Pinusisyonan lang pala doon. Pambira. Yun po, talaga, kumbatsero, sana ay dumating pa sa punto na ito, salitaan lang ito eh. Tapos yung mga aktual na katulad dyan, kitang-kita naman natin yung ginagawa ng China, dumating pa rin sa punto, upo nga tayo. Ganun. Di ba? Upo nga uli tayo. Ano nga yung huli natin pinag-usapan nung nag-uusap pa tayo? Di ba? Ganun ang pinakamainam na. Nakikita ho natin, alam mo nating mainit ang ulo nating lahat sa pinakahuling nangyari. Galit tayo eh. Kahit sinong Pilipino, yung tunay na Pilipino na makakita at makapanood sa ginawa ng Chinese Coast Guard sa mga sundalo natin, talagang magngangalit ka eh. Talaga. Merong iba hindi napipigilan ng sarili. Dapat lumaban na yung mga yan. Dapat lumaban na yung mga yan. Duwag! Tinatawag pang mga duwag ang mga sundalo natin. O kaya may mga naninisi pa na. Kasi ang utos sa kanila, wag lumaban. Kahit na patayin na sila, wag na silang lalaban. Meron pang mga ganun. Ano na lang, anong klaseng sundalo yan? Pero yun nga ho eh. Yun nga ho ang sitwasyon din ng ating pamahalaan na dapat nating intindihin. Napakahirap kapag tayo'y pumasok at gumawa ng hakbang na magdudulot ng digmaan. Magdudulot ng, hindi man digmaan na wala namang interes sa atin ng China eh. Ano nga ba? Ano ba? Taiwan ang talagang gigil sila dahil nila. Saka yung kumbatsero para sila sinasampal-sampal dun eh. Oo, talaga. Probinsya nila yun eh. Dati, Formosa. Yan yung Formosa eh. Sa atin wala. Kumbaga parang sino ba itong mga extra na to? May extra, umeepal. Parang ganun parang ganun ang tingin nila sa atin. Kaya nga, kung ang gobyerno natin ay nagpipigil ng husto, nagpapakatimpi, unawain ho natin, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Para din sa ating lahat yun. Para sa ating lahat yun. Na ayaw, wala sino mang magkagusto na magkaroon ng tulad sa Ukraine na nangyayari. Pag nakita ninyo yung sitwasyon ng Ukraine. Wala na, durog na. Wala na. Yung Kiev na tinatawag, Kapitolyo, bagamat may mga nakatayo pang gusali doon at yung pa yung seat of power, kumbatsero, pero tama ka. Tinan mo na lang, mas maunlad na bansa yun kumpara sa atin. Tinan yun, napulbos na. Pulbos, tama ka, kumbatsero. Gusto niyo pa ba? Suntukan na lang kamo. Talo rin tayo. Magaling sa kung fu yung mga yan. Mga train ni Bruce Lee yan. Kahit nga maglasing pa yung mga saka ni Jackie Chan. Kahit maglasing pa makipag si Jet Li. di ba?
Yun yung si Drunken Master. Heal your Lasing niya, lalong gumagaling pag Meron pang nalalasing. snake style. Dragon style. Dragon style. May Tiger. pero merong kumbachero, merong mongoose. Yun ang sa Pilipino. Mongoose, Pilipino yun. Mongoose. Oo. Trovador Ramos. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ka Jerry Labasan magaling sa mongoose yan Trained yan Malamang. Trained ni Hindi, Trovador Ramos yan. Nakita mo naman yung katawan ni tindig Ka Jerry Labasan. Subukan mo lang yung hihilahin ka. Puro hila gagawin. Pag suntok mo, sasaluhin yung suntok mo, hihilahin ka. Babaltakin ka. Yun ang mongoose. Tapos pag binitawan ka, hindi ka na makagalaw dahil baldado ka na. Baldado ka na. Si Jay Gomez na nasa London ngayon. Yan ang tinuturo niya doon ngayon. Mongoose. Yan sinasabi. Tapos pag-uwi, kakain ng munggo. Kaya pala hirap na yung mga buto niya. Oras po natin, Mr. Jalamtang, Lakyam Chapchit Hun, 6:17 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Ang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 25 na pala ng buwan ng Hunyo 2024. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. LRT2, MRT3 may libreng sakay sa mga seafarer ngayong araw ng mga marino. 42 pesos kada kilo ng bigas mabibili na sa susunod na buwan. 11 million Jollibee customers apektado ng data breach. DILG nangangamba na magamit ang Pogo Money sa 2025 election. Higit pisong taas presyo sa produktong petrolyo umarangkada na. At isang beauty pageant candidate at ang jowang Israeli nawawala sa Pampanga. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. May natin ang ACS Good News. May alok na libreng sakay ang LRT2 at Metro Rail Transit Line 3 sa mga marino ngayong Martes. Kasabay ng selebrasyon ng Araw ng mga Pinoy Seafarer. Ito ay bilang pakikiisa ng Marina o Maritime Industry Authority sa DOTR Railway Sector upang ipagdiwang ang Day of the Filipino Seafarer. Ang libreng sakay sa LRT2 ay magsisimula ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at magpapatuloy ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Upang ma-avail ang libreng sakay, kailangang ipakita lang ng mga marino ang kanilang valid na Seafarers Record Book, Seafarers Identity Document, kahit alin dito o kaya ay Seafarers Identification Booklet o SIB. Pero kung ikaw naman ay hindi marino at sasakay ka ng ano pwede mong gawin? Pwede mo bang sabihin, ako kung sumisid parang marino. Sabihin ko, ako kayod marino. Kayod marino din ako, ano ba? Ganun lang ba yun? Tingnan nyo na lang kung kayo ipalulusutin. Yung gwardiya, sasabihin ng gwardiya, ano ka? Obra ba sa akin yan? Mas matindi ka pa bang kumayod kaysa sa akin? Wag na. Ipaubayan nyo na lang sa mga tunay na marino. Totoong marino. Alas 6:26 ang ating oras. Masantos siya kabuwasanad sa kayo namin. Agbangon kila, gising na. Bababa na raw po sa 42 pesos ang kada kilo ng bigas sa July. Bunsod ng naging desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na bawasan ang taripa
na ipinapataw sa mga imported na bigas. Sa pagtaya ni Rowena Sadicon, si Weng. Si Weng. Weng. Doon na pala siya sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, PRISM. Bababa sa 42 hanggang 46 ang kada kilo ng bigas. Resulta ng reduced tariffs mula sa 35% ay naging 15%. Ang PRISM ay isang grupo ng mga stakeholders sa rice industry na binubuo ng mga seed grower, mga magsasaka, millers, traders, importers at retailers. Ang nasabing grupo ay nakipagpulong kahapon kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista sa Manila Golf and Country Club sa Makati City. Ayon naman kay Orly Mamuntag, spokesperson ng Grain Retailers Confederation of the Philippines, ang bawas taripa ay mararamdaman ng mga Pilipino, yun nga, sa susunod na buwan. Alas 6:28 na ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agling kayon, gising na. Hindi pinaligtas ng mga hackers ang sikat na fast food chain sa ilalim ng Jollibee Corporation matapos itong mabiktima din ng cyber attack. Ayon sa National Privacy Commission o NPC, nangyari ang data breach sa naturang food giant Jollibee Group noong June 22 na nakaapekto sa 11 milyong customers nito. Ito po ay kinabibilangan ng mga customer na nasa ilalim ng JFC na mang-inasal. Listahan pala yan, ano? Red Ribbon, Chowking, Greenwich, Burger King, Yoshinoya at Panda Express. Mukhang dinali nyo lang kami ng advertisement dito. Paano namang maapektuhan yung makikikain lang? Pagkabayad, alis na. Ano naman ang iiwanan namin? Basta bumili ba ng McChicken Joy? McChicken Joy, nalista na doon. Kaya nga, ano kaya itong naapektuhan na to? Ayon sa NPC, humingi ng karagdagan 20 araw ang Jollibee Food Corporation. Sigurado ka sa Jollibee. May commercial lang dati. Para makumpleto ang kanilang internal investigation sa data breach. Una rito, nag-report din ng data breach sa NPC nitong unang bahagi ng Hunyo ang car maker Toyota. Buti pa yun. Dahil ando lahat mga detalye mo . At ang real estate company na Robinson's Land. Ayun. Dapat paliwanag sa atin ng NPC, ano ba ang epekto sa mga kumakain ng McChicken Joy nung data breach na to? Lumiit ba ang chicken dahil sa sa data breach? Nawala ba yung lasa ng McChicken? Ng Jollibee dahil dyan? Dapat maintindihan natin yung kasi medyo nakakagulo. 11 milyong customer ng Jollibee. Parang matatakot ka ngayon no? Naapektuhan ng data breach. Bumibili ako dyan. Ano nangyari? Baka kaya makuha nila mga detalye ko. Sabihin, ang lakas kumain ng chicken yan. Nagpalibre lang pala natakot pa. Ay, nako buhay. Alas 6:30 ang ating oras. Diyos Maraynaga sa Indogabos, mga Bigulano. Mata na kamo, gising na. At sa atin namang bad news. Umarangkada ng mahigit pisong taas sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene o gas. Sa anunsyo ng mga oil companies, 175 ang dagdag sa presyo ng diesel, 1.40 naman sa gasolina at 1.5 sa gas o kerosene. Chitiampua, Mayor Alice Go, 6:30 na ng umaga. Nagbabala si DILG Secretary Benhur Abalos na magamit ang Pogo money ng mga kandidato sa 2025 elections. Ayon kay Abalos, laging may posibilidad na magamit sa eleksyon ang mga perang galing sa illegal na Pogo, illegal na weteng o illegal na sabong. At kahit na pera mula sa illegal na droga. Sa bagay, yung illegal na sabong, yung isabong. By the way, yung isabong, illegal yun Illegal yun. Wala akong legal na... Dati, naging legal yan. Isabong. Pero binawal yan Pero, meron pa rin yata. Meron pa rin nakakalusot. Ewan ko naman. At, pati ba mga puguan involved sa ganon? Sa isabong? Hindi, ibang pa naman ibang kategorya naman yun. Ibang kategorya. Ibang sindikato naman. Sinasabi ni Secretary Abalos, lahat ng illegal, perang galing sa illegal, pwedeng magamit sa eleksyon. Tama, Secretary. Dahil dito muling binalaan ni Abalos sa mga LGU na nagpapahintulot sa operasyon ng illegal pogo sa kanilang mga lugar upang hindi matulad sa sinapit ni Banban Mayor Alice Go na hindi lang sinuspinde ng ombudsman kundi naharap pa sa iba't ibang kaso
Tiniyak din ng kalihim na pinaigting pa nila at ng PNP ang kampanya laban sa Pogo upang mapigilan ang pagbuhos ng malaking pera mula rito para magamit ng mga tiwaling politiko sa darating na eleksyon. Itong kumbatsero, itong mga investigasyon ng Senado rito o kaya total nag-imbestiga na rin ng Ombudsman, DILG, dapat ay malaman kung talagang illegal din yung pinanggalingan ng pera, kung ano ginagawa ng Anti-Money Laundering Council. Kasi hindi ba parang wala ganun na lang ba 'yun? Oo. Halimbawa, nagpatayo ka ng 46 building sa isang 7 hectare, ilang hektarya yung property, 10 hectare property. 10 hectares. Diyan sa Porac. Maipapatayo mo ba yun ng uutangin mo lang sa hardware, yung yung materyales? Sipain ka pa ni Achi tsaka sinong contractor niyan? Sinong contractor? Paano ipinasok dito sa atin yung ganong kalaking pera? Tama, kumbatsero. Kaya nga ang tanong, ewan ko lang kung kayo po ay familiar sa pagbabangko. Sa bangko, meron ka lang maipasok na kalahating milyon. Ayan. Nagkakagulo na sa branch mo. Bakit may pera kayong ganito? Saan galing to? Kalahating milyon? Anong patunay? Saan galing to? Saan galing to? Bayad po yan sa catering ng katon nyo. Asan yung Resibo. Ito po. Sino nagbayad sa'yo nito? Ba't may pera siyang ganito? Hindi ko alam. Ganong katindi. Kung susundin po natin yung threshold amount na red flag, sabi nga ni Kumbatsero, sa anti-money laundering law, lilitaw na hindi uubrang kung saan-saan na lang sa manggagaling yung pera na yan. Talaga. Bit-bit ba? Halimbawa, galing China. Bit-bit ba yung isang truck na pera dadalhin dito na dollar o kaya yuan? Kaya tama lang na marami talagang dapat na saliksikin pa dyan sa mga illegal na puguan. Illegal ha? Illegal. Inuulit natin, illegal. Yung mga legal na pogo, pinakikinabangan ho yan ng gobyerno. At itanong nyo kay Chairman Altenco, pinagmamalaki nga ni Chairman. Ang laki ng koleksyon namin ngayon. Laki daw ng koleksyon nila. Ang isa sa mga contributors, ito pong legal na pogo, inuulit natin, legal na pogo, yun, na nagbibigay ng trabaho sa napakarami ding mga kababayan natin. Naalala ko Kumbatsero a few years ago, pandemic na, meron po akong pinuntahang puguan, legal na pogo, sabi ko nga para siyang township dyan sa yung Island Cove dati. Dito sa Cavite. Pinasok ko po yan pinasok ko, talaga namang may opisina, meron yang mess hall. Hindi ka na aalis sa lugar. Kumpleto na. Ando na pero lahat. Yung sinasabi nilang sa ibang may illegal na pogo na merong mga prostitution, hinahanap ko din yun baka may prostitution din walang siguro tinago sa akin o baka naman baka wala talaga. Kaya baka meron man yun yung mga good girls with bad habits. So meron talaga. At alam mo ba Kumbatsero, nung nagpunta ako noon, mula pa lang sa gwardiya, nagluluto, mga staff nung mga ibang restaurant doon, mga Pilipino. Meron ako na interview diyan dati daw siyang OFW. Tapos ay namamasukan, taga Cavite siya. Sabi niya, ang laking bagay ho na nandito at ang lapit sa akin ng trabaho ko sa aking pamilya. Teka muna ako, sure ba yan? Sure? Sino may-ari niyan? Si Boying Rimulya ba may-ari niyan? yung Island Cove, dati sa mga Cove. Rimulya yun. Pero ngayon ay nabili na yata ng isang Chinese company, kaya tinayuan ng malaking doon. Kaya nung mga Pilipino kamo yung nakausap mo, pero nung paalis ka na dahil hapon na, sabi mo, uy, anong oras na nga pala? Late na ako. Ano sabi sa iyo? Lakyang. Lakyang po. Lakyang po. Natuto na rin. O baka isipin nyo, naalala nyo ba? Hindi kayo, meron kasi mga kababayan tayo, merong xenophobia, ang tawag nila doon xenophobia, xenophobia, pagka singkit, galit ka, baka nakalimutan nyo ang kasaysayan ng ating bansa. Ang ating pambansang bayani, si Gato Rizal, lahing Chino. May lahing Chinese. Ang naalala nyo si General Pawa, na sumama sa Revolusyon Pilipino sa Cavite.
Chinese yun eh. Hindi ba Vietnamese yun? Hindi, Chinese ko ba dyan? Di ba yung mga restaurant na iba naman yun. natin? Iba naman yun. Po. Tapos yung... Po. Powa. Ginhawa ka. Alas 6:37 ang ating oras. Maya pabake ko nga mga kabalain. Gising na ba kayo? Isang beauty pageant candidate at ang jowang Israeli ang iniulat na nawawala simula pa noong June 21 sa Angeles City, Pampanga. Kinilala ang mga nawawala na sina Geneva Lopez, 27 anyos, mutya ng Pilipinas, 2023 candidate, at ang Israeli boyfriend nito na si Yitzhak Cohen, 37, kapwa nakatira sa barangay Malabanya sa Angeles City. Ayon sa pamilya ni Geneva, nagpaalam ang magkasintahan na pupunta sa Kapas, Tarlac upang makipagkita sa isang Michael Angelo Giang na nagsanla sa kanila ng property. Simula nung umalis sa mga biktima, hindi na sila makontak, walang text o tawag, kaya kaagad na nagpasaklolo sa pulisya. Isang sunog na sasakyan na katulad ng minamaniho ni Cohen nung umalis patungong Kapas ang natagpuan sa isang lugar sa Kapas. Susunod! Tito Boy! Kailan ba talaga matitikman ng mas maraming Pilipino ang murang bigas? Meron kasing balita tayo kahapon, 29, no? Oo. Bakit yung ating binabasa kanina, magkano? 42. 42, napapamahal bawat araw, Alamin natin ang latest dyan mula sa ating NFA Chief. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Nakyam Sampwehon, 6:38 ng umaga. Makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Na-excite tayo pagka murang bigas Oo, kaya lang iba-iba yung mga narinig natin. Nakaraan 29, tapos ngayon 42. 42. Parang tumataas yata. Tumataas siya kahapon. Hindi pa nangyayari, papataas na. Kwentuhan pa lang. Kausapin niya natin si NFA Administrator Larry Lacson. Administrator, magandang morning. Magandang morning po at saka si Ka Jerry. Magandang morning, Katunying at Ka Jerry. Magandang umaga rin po sa lahat ng taga-subaybay. Opo, makikibalita lang kami dun sa kayo pala'y nagbebenta ng papaluma ng stock ng bigas ninyo dyan sa NFA. Ano naman po yun? Regular po yun sa ating mga ahensya na nangangailangan. Katulad po ng BJMP. Sila po yung pangunahing bumibili sa ating mga aging staff. Opo, hindi, yung pero mga institution. Yung institution parang given naman po yun. Minsan yung DSWD, o LGU, nakakabili rin po yan. Pero ang pinupunto po namin, yung ibebenta na rin daw sa mga kadiwa stores, ano bang naging usapan nyo doon? At gaano kalaki po bang volume nito? Okay po. Yun pong sa isang proyekto po ng pamahalaan ay yung 29 po na bigas po. So, initially, manggagaling lang po yung initial lang po na stock na doon sa mga kadiwa na magbebenta ng 29 pesos ay ang NFA po. Yun pong ating mga 3 months above na bigas in good quality. In good quality? Opo. Ang stock po natin yan, buong Pilipinas ay nasa 10,000 metric tons. So, hindi po ganun kalaki yan, pero initial lang naman po ito na ipamimigay sa kadiwa na magbebente sa 29 pesos po. Gaano ba kadami yung 10,000? Ilang kaban ho yun? Ilang kaban po ba yan?
Ano po yan? Nasa 195,000 kaban. 195,000 kabans. 50 kilos per kaban eh, di ba? 50 kilos. 50 kilos. Edi kwentahin mo na kung ilang kilo. Dati kasi kung magkaban tayo, kalahati lang. Kalahating kaban. So ganun po, 195,000 bags o 50 kilos, yun po ang ibebenta sa Kadiwa Stores. Magkano nyo po, kayo mismo ba magbebenta, ang NFA mismo? Hindi po, kasi po kami prohibited sa pagbibenta directly. Kukuhanin po yan or bibilin sa amin yan either ng DA or ng FTI. Depende po kung sino ang bibili sa amin yan. But hindi po kami yung magbebenta sa merkado. Meron na po ba kayong bentahan? Meron na ba kayong agreement ng FTI o Department of Agriculture? Kasalukuyan po ngayong inaayos yan. Pero almost done na po yan, no? Simple lang naman po kasi. Bibigyan na sa amin yung stocks at sila na po ang mag-distribute sa mga kadiwa. Magkano po nila binili sa inyo? Yun. Ibebenta nila ng 29, magkano kuha sa inyo? 29 rin po. Ganun. 29. Ililipat 29 rin po. Ganun. Hindi ba lugi ang NFA doon sa 29? Ay, perennial naman po lugi ang NFA at tayo po'y parang tulong lamang talaga sa ating mga kababayan. Everything naman po, hindi nakapagbenta ang NFA ng kahit at cost, no? So siyempre po, gobyerno naman po tayo. Dito po sa 29 pesos, magkano po ang lugi ng gobyerno dyan per kilo? Yan po kasing mga 3 months and above na bigas ay nabili po noong panahon na ang presyo po ay ang bili ng NFA sa magsasaka ay nasa 19 hanggang 23. Okay. So sabihin na lang po natin sa 19 times 2, 38 po yan ang puhunan. So 9 na piso talo. 9 na piso po ang talo. Kaysa naman sa mabulok, dahil 3 months na, ipasa na lang at ng mura mga kababayan natin na makikinabang. At ito ay ito napakaganda po nitong ganitong paraan kaysa naman dun sa ibebenta sa rice trader na ililipat ng sako, pagkakakitaan pa. Tapos ibebenta ng 50 pesos. Medyo masakit sa dibdib yun. Anyway po, ito po ba madadagdagan pa yung 10,000 metriko tonelada nyo na yan? Ganito po yan, no? Kasi po ang stocks ng NFA, sa ayon sa gusto po natin, lilipas ang araw, magkakaroon po ng mga aging stocks eventually. Yes. So lahat po ng mga mag-age na stocks, ibibigay po natin sa kadiwa natin. At ito po kasi proyekto na Bigas 29, hindi initial lamang po talaga sa NFA. Alam ko po ang Department of Agriculture ay mag-source din po, either sa private sector, or sa whatever, kung saan man yung source, no? Mayroon naman po silang pondo para dito. Yung pong hindi luma, hindi inaabot ng 3 buwan, saan nyo po ibinebenta yun uli, Administrator? Sa lahat po ng ating mga relief agencies at mga local government agencies na mayroong kalamidad. Magkano nyo po isinasalya yon? Sa ngayon po mababa kasi hindi po natin nabago pa, pero next council meeting ito po yung mababago na, i-calibrate na po natin yung presyo niya in relation to itong 29 at saka in relation to cost na rin po kailangan natin. Mawalang galang po, Administrator. Magkano po ngayon? Magkano po ninyo binebenta? Sa ngayon hindi po kayo maniniwala, pero nasa 25 pa rin po ito. 25? Sus Mariano Kaindo. Tapos bagong kanyon, mga bagong ani pa yon, ano? Opo. Pero sa isang banda po na matutuwa naman po tayo kasi sa babayan din naman po natin. Tama po yun. Pero so ibig nyo sabihin, Administrator, kahit sa regular, normal na pagbebenta ninyo doon sa mga institusyon na binabanggit natin, lugi pa rin lagi ang NFA? Opo, ever since po, lugi naman po talaga. Pero Administrator, naunawaan po namin na may pan-subsidize po ang gobyerno, pero bumibili din naman pag wala kayong maibenta sa DSWD, sa LGU, bumibili din naman sila sa private traders
Nang mahal. Nang mahal. Ba't tayo nagpapalugi ng gano'n? Halimbawa, may kilala nga ako, gobernador, bili ng bigas at pinamimigay. Ang mahal nilang binibili, administrator eh. Tama po. Kanya po, kinokorek na po natin yon. Kinokorek na po natin yung ganong pricing na po. At nag-adjust na rin po kami ng mga pamamaraan para hindi po masyadong malugi. Ito, eventually po, konting-konti na lang, maayos po natin ito. Sana po. Oo. Pero maayos po natin lahat ito. darating ho ba ang panahon, babalik ho ba yung panahon na may makikita tayo ulit na mga NFA rice sa mga karaniwang palengke, tindahan? Yun po ang ating aabangan. Kung ano po yung ilalabas po ng Kongreso, kung ibabalik po ba yung kakayahan namin o mandato namin na pumasok po sa merkado para po ma-stabilize ang price. Ang tinatahak po kasi ngayon sa lower house, okay po sila na ibalik yung stabilization function ni NFA. Yes. Sa Senado, ayaw nila. Gusto po nila sa Department of Agriculture. So, wala pong problema yon. Kung ano magiging batas. End objective. Ang end objective po natin ay ang gobyerno makapasok sa merkado kung at ang NFA ay ready anytime kung sakaling ibalik yon, administrator. Ay naghahanda na po kami in the event. Okay, itong ibebenta ng magkano? 29. Dadalhin sa FTI at sila yung mag-distribute sa mga Kadiwa stores. Wala pa ho bang mga bukbok ito o mga kuto? Ay, regular po kasi natin itong pinofumigate kasi kasama po sa activities natin yan, yung maintenance ng staff. Tinitignan mo, tinetest po yan on a monthly basis kung ano na po ang condition, inaamoy po. May mga panelists po tayo, inaamoy. Mga taga-amoy. May taga-amoy, ha? Saka may karatula yata dyan eh. Nilalagyan nilang karatula, bawal ang kuto dito. At bukbok. Ganun po. Saka may mga laboratory analysis bago nyo ibenta, di ba? Ay, opo. Kasama po yan sa ginagawa natin. Regular po natin. Regular na ginagawa. Tsaka ako, kahit na nung dating nag-aaral pa lang ako, may mga... rice, Ang katapat nun, bilao lang. Itatahip mo lang. Tatahip mo. Saka pipilian mo ng buto. Anong bato? Pipilian diba, mo ng bato. Saka hilaw. Ganun lang naman yung itatahip mo lang na gano'n, no? Saka tayo, arte-arte natin. Gusto natin ng 25-29 pesos na bigas. Tapos gusto natin yung kulay yung jasmine rice. Ano ka? Last na lang. Meron po nagsasabi na ang NFA po, National Food Authority, dapat nang palitan ng pangalan dahil na-associate kayo lagi sa, pasensya na sir baka may masaktan dito, na i-associate kayo sa corruption, incompetence, at ineptness. Payag ba kayo doon? Palitan kayo ng pangalan? Ano pong ipapalit na pangalan? NGA naman. NGA naman. Parang National Grain Authority. Bumalik lang din sa dati, no? Balik po. Hindi, totoo. Narinig nyo na po ba yun? May senador pong nagsabi na kaya nga ay tutol silang magbenta ang NFA dahil wala silang tiwala sa NFA. Palitan na lang. Nag-iisip nga ako nung papunta ako dito kanina. Kaya maganda. Nagtitinda rin ba kayo ng mais? Sa ngayon po, hindi. Hindi. Puro bigas kayo. Bigas lang talaga. Puro bigas lang po. National Rice Agency na lang. Nasa mambabatas po yan. Sige, pag-usapan natin. Total, rice lang naman rice pala. Naman pala. Akala ko may... Pero ano naman po, ang NFA naman po, nauunawaan natin, may mga katiwalingan talaga na nangyari sa past. Pero ako naman, ang akin ay, hindi naman po dapat nagsasuffer yung buong institusyon. Kung may mga nagkasala, sila lang po yung parusahan natin. Tama. Ako po, dahil bago lang po ako sa posisyon, pinapangako ko naman na ang tapat na serbisyo at aayusin natin yan. So my point is, kahit na tao, kahit na institusyon, kaya ho natin i-reform yan. Basta po yung namumuno, matino. Eksakto. Wala po problema dun Pero tayo po,
susunod lang po tayo kung ano yung sasabihin ni Kongreso. Lamang po ang tama po yun. Hindi, kami sang-ayon sa inyo na kailangan ang leader ay matuwid, matino para po sumunod ang kanyang mga nasasakupan. Maraming salamat po, Administrator Ping Lacson, sa inyo pong... Larry. Kasi parang si Ping Lacson yung naririnig ko pag sinasabi niya tungkol sa paglilinis eh. Salamat po. Kamag-anak niyo ba si Senator Ping Lacson? Kamag-anak niyo po? Magkamag-anak ba kayo ni Ping? Baka po malayo. Baka malayo po. Lang. Opo. Thank you so much, Administrator. Thank you po. Larry Lacson ng National Food Authority. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yung mga nandyan sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal, mga taga-Barangay San Juan, Taytay, Rizal, andyan po ang ating malakas agent, Sherwin Alfaro. Namimigay po ng pera yan. Kaya wala kayong ibang dapat gawin kundi lakasan na po ang volume ng inyong mga radyo. At pagka tinanong kayo ni Sherwin na, sino ba paborito mga ako na pinakainga? Sabihin nyo, yung mga hindi nyo kilala. Oo, para mainis si Sherwin. Ginugulat kasi ni Sherwin yung iba. Siyempre, hindi naman laging, hindi mo top of mind. Naalala ko yung kahapon na Yuel. Sabi nung tinanong ni siya, sino pa rin pinakinggan sa umaga? Si Joel Reyes po. Yuel, sabi niya, Yuel. Yuel pala. Yuel Reyes. Ayan, Yuel Reyes Zubel. Yuel Reyes. Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Ano pa hinihintay nyo? Lakasan nyo na radyo nyo. Uulan pala ng uulan. Uulan ng naggagandahang kandidata mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pangalawang araw ng Aliwan Fiesta 2024. Ngayon po natin ang pagpapakitang gilas ng mga kandidata sa Day 2. Reyna ng Aliwan Pageant Night na gaganapin sa Aliw Theater alas 7 ng gabi. Yun. Ang Day 2 ay kailan yan? Kailan yung Day 2 ayan. Saturday? Oo. Ano? 28. 28. Biyernes pala. Ayan, Day 2, Reyna ng Aliwan Pageant Night. Gaganapin po yan sa Aliw Theater 7 p.m. At makakasama na mahaharana sa kanila ang The Voice Philippines songwriter at singer na si Daryl Ong. Magaling tong si Daryl Ong. Pag narinig itong bata na to, masisiyahan kayo. Kaya ano pa hinihintay nyo? Ayusin na schedule nyo at kita-kits dito po sa Aliw Theater this coming weekend. Ito na weekend na to. At yung mga parada pa rito, kumbatsero. Kaya kung wala kayong na-schedule pang mga lakad this coming weekend, long weekend ba tayo? Ikaw long weekend lagi. Long weekend na naman. Long weekend mo na naman. Pero hindi man long, long na ninyo. Dahil hindi ka na kailangan lumayo pa. Andito na ho. Dito lang ho yan sa CCP Complex. Sigurado masisiyahan kayo dahil lahat ng mga produkto, mga yung kultura ng iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, pag masama-sama ninyong masasaksihan. Sa isang lugar, Sa isang lugar. Ayan, tapos siyempre, makikita niyo yung kagandahan ng mga binibini mula sa iba't ibang probinsya ng bansa. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2.
sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Yun. Teka, parang nawala yung pangunahing balita. Andito lang to kahapon nanakawan tayo. Hindi ba may mga Parang het, bakit tayo nangyari? Andito lang to kahapon Ayun. Oy, magandang umaga pala kay Kuya Obet Imperio. Kuya Obet, magandang morning. At kay Director Denise Ayag, magandang umaga po sa inyo. Si ating Lloyda Busa. Ayan, nakita mo may mga ginagawa dyan sa Commonwealth, yung ilang parte ng Commonwealth. Oo, yan. Yun ang marching order. Ayusin yung mga sira. Ayan, yung mga sira. At syempre... Kaya pala may mga makikinis ng parte ng Commonwealth ngayon. Kaya naaakit na naman itong mga truck Nagpapatakbo na naman ng matulin, ano? Meron nga akong nakasabay kong batsero, bus naman to, nung linggo. Ayan, isa rin yan. Nandun sa, di ba, innermost lane, tapos yung susunod. Yung susunod. Ano ginagawa dito nung bus na to? Na nakikipagkarera sa mga... Ganun nga. Andun ako sa kasunod katabi niya, sa third lane ako. Kakanan. Siguro, unahan yung kung sino mang mga nasa likod niya ng mga bus din. Kakanan, di binusinahan ko. Tapos binuksan ko yung bintana ko. Sabi ko, huwag mong gagawin yun. Ayun, nahiya, hindi na tumiretso ng kanan. Doon na huminto sa tapat ng Ever. Kaya nga, ang dami niya, ganyan. Kaya nga parang hindi na bago yung sistema yata na per ulo pa rin yata sila Di ba dapat ang direksyon niyan gagawin silang swelduhan, regular na empleyado. Kung ganoon pa rin na per biyahe o komisyon, nako, mag-uunahan nga yan sa kalsada. Tapos yung busina ng busina, parang dinaig pa ang motorsiklo sa pagpapatakbo ng pagkalaki-laking bus. Totoo. Meron yan. Naku, maniwala ka. Dalas akong makatsyempo ng ganyan. Magbago na kayo! Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Martes, Hunyo 25, 2024. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, aksidente sa Ayungin, Seoul, sinadya ng China at hindi isang aksidente, ayon kay Secretary Gibo Chudoro. Dating Senador Leila de Lima re-rest back sa mga nagpakulong sa kanya matapos si absuelto ng korte sa kanyang huling drug case. Dating Bucor Chief Bantag binigo ng Court of Appeals kasong murder tuloy. PNP Region 3 Director nasa hot water sa mga insidente ng patayan sa dalawang Pogo hubs sa Pampanga at Tarlac. Leader ng Gun for Hire Syndicate patay sa shootout sa Quezon. At isang mister nagka-amnesia. Nako. Kanyang asawa hindi na nakilala. Nako. Isang araw pa lang matapos na sila ikasal. Nako po, nanang ko po. Sino kaya ang nagkasal dyan? Sino kaya? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Isang malaking pagsubok ang sumalubong sa bagong kasal sa Zamboanga del Sur nang biglang magka-amnesia ang groom. At hindi nito makilala ang kanyang misis
isang araw matapos ang kanilang bonggang kasal sa simbahan. Ito sila ba yan? Oo, ang bata pa nito. Mario Josep, ano? Ikinasal sina John at Lauren alias Beng Campaner noong May 18. Ngunit kinabukasan ay nakaalitan ng bride ang kanyang biyanan na babae, ina ng kanyang mister. Kahit noong hindi pa ikinakasal ang dalawa ay hindi na talaga boto ang mga magulang ng lalaki dahil may unang nakarelasyon si Beng. Ngunit si Beng. nanaig ang pagmamahala ng dalawa kaya nagsama hanggang sa magpakasal. Tapos? Nung mag-away. Ang haba naman ang pasakalyo nito. Haba ng pasakali. Noong mag-away. Nakakainip eh. Noong mag-away, ang misis at ang kanyang ito na. ina, ibig sabihin, si Bianan. Sila nga yun. Hindi kinaya ni Jan ang insidente. Okay. At inuntog ng malakas ang kanyang ulo na nagresulta ng pagkakaroon niya ng amnesia. Dapat nandun sa pangalawang pang-uusap yun. Di ba? Mas maganda kung nandun sa pangalawa yun. Tapos yung background na lang yung... Hindi, binibitin ka ni Mother. Gusto ni Mother masabik eh. Sabagay, ikaw nga, sabik na sabik. Talagang nakatutok ako. So, nung hindi na niya matiis na yung away ng kanyang nanay at nung kanyang misis, inumpog yung kanyang ulo sa pader. Ayan, kaya nagkaroon ng amnesia. Totoo kayang nag-amnesia siya? Palagay ko, sabi siguro, pag hindi kayo nagkasundo, hindi ko kayo maalala pareho. Ayan. Kaya yung asawa lang ba niya, hindi na niya makilala? Yung nanay niya? Yun ang... Inay, sino siya? Selective amnesia pala nangyari. Amadya. Abangan nyo po ang mga follow-up na report na kwento dito. Tungkol sa kwentong yan. At yan po inaayos na ni Mother namin. Ni Mother, yan. Sa ibang balita, pinaiimbestigahan ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang direktor ng Central Luzon Police Regional Office na si Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Ito ay dahil sa hindi nito naaksyon ng mabuti ang mga insidente ng patayan sa loob ng illegal pogo hubs sa Pampanga, Tarlac na kabilang sa nasasakupan nitong lugar. Ayon kay Marbil, may mga kaso ng pamamaslang sa dalawang pogo na hindi naiimbestigahang mabuti at hindi ito normal, lalo pangat hindi ito naire-report sa headquarters. Gayunpaman, nilinaw ng PNP Chief na ang ikinasang investigasyon laban kay General Hidalgo ay hindi nangangahulugang protektor na ito ng scam farm, kundi sa pagiging inefficient nito. Dahilan din kaya nasibak ang buong pwersa ng Bambam Police Station at ang hepe ng Porac Police. Alas 7:16 ng umaga, ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ni dating Bucor Chief Gerald Bantag na madismiss ang kanyang kasong pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid na isinampa ng DOJ sa Las Piñas Regional Trial Court. Sa inilabas na resolusyon ng CA, kinatigan nito ang desisyon ng Las Piñas RTC na nagbasura sa inihaing motion to quash ni Bantag para sa kasong kinakaharap at warrant of arrest. Sa desisyon din ng CA, nakasaad na hindi sinunod ni Bantag ang procedural rule sa paghain ng isang petition for certiorari at bigo ito sa pagsang-ayon ng Office of the Solicitor General. Sa kanyang petisyon, iginit ni Bantag na walang kapangyarihan ang panel of prosecutors ng DOJ na maghain ng kaso laban sa kanya at wala umanong jurisdiksyon ng RTC sa krimen na kanyang kinakaharap kundi ang Sandigan Bayan dahil siya ay isang opisyal ng pamahalaan nung maganap ang krimen. Matapos ang 7 taon, tuluyan ng naabsuelto si dating Senador Laila De Lima mula sa lahat ng mga kaso nito na may kaugnayan sa illegal drugs. Ito ay makaraang ibasura ng Muntinlupa Regional Trial Court ang huling drug case laban sa kanya. Todo pasalamat ang dating senadora at vindicated daw siya matapos maabsuelto sa kaso. Ayon kay De Lima, panahon naman ngayon para si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman ang managot sa madugo at peking war on drugs ng dating administrasyon. Ito po ang message ko sa dating Pangulo kay Ginoong Duterte. Kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan.
Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at pekeng war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot ng pagpapatupad ng batas. Dating Senador Laila De Lima. Nilinaw ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang naunang pahayag ni ES Lucas Bersamin na hindi armed attack ang nangyari sa Ayungin Shoal, kundi isang kaso ng misunderstanding kahit may naputulan ng daliri sa tropa ng pamahalaan. Sa press briefing sa Malacanang, tinawag ni Teodoro na aggressive and illegal use of force ang ginawa ng China sa Ayungin Shoal upang hindi makumpleto ng mga sundalong Pilipino ang kanilang misyon at ang nasabing pangyayari ay hindi nila minamaliit. Ito'y batay na rin sa testimonya ng mga sundalong nakausap ng Pangulong BBM sa Palawan at iginiit ng mga ito na hindi misunderstanding o aksidente lamang ang huling insidente ng harassment ng China sa West Philippine Sea. Yun. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. After our visit to our troops in Palawan yesterday, where the President personally talked to the troops involved in the RORE, we have now come to the conclusion that it was not a misunderstanding or an accident. Yan po ang tinig ni Secretary Gilbert Teodoro. Ang naunaan niyang pahayag ni Executive Secretary Bersamin ay isang preliminary assessment lamang. Hindi na i-anunsyo ng pamahalaan ang pagsasagawa ng rotational and resupply mission sa West Philippine Sea, batay na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, hindi na kailangan na magpaalam ng Pilipinas kahit kanino man para tuparin ang tungkulin na depensahan ang West Philippine Sea. Taliwas ito sa rekomendasyon ng National Maritime Council kay Pangulong BBM na i-anunsyo ang RORE missions. We reiterate that we seek neither permission nor consent from anyone in performing our sworn duties in the West Philippine Sea. In this regard, we will continue our rotation and resupply missions on a regular basis. The welfare of our troops in the BRP Sierra Madre being a matter of utmost importance. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Si Secretary Gilbert Teodoro. Susunod! Dito po! Sino itong sikat na aktor na kahihiwalay lang sa sikat na aktres? Nagmura na naman sa kalagitnaan ng kanyang mini concert. Siguro miss na niya yung aktres. Sabi nga nasa huli ang pagsisisi. Sabi niya ako yung sinayang mo, sabi siguro nung babae, no. Ganun ba 'yan? May mga ganun. May mga ganun kasi. Na ganun. 'Di ba? Yung alam mo naman minsan kapag jowa niya yung jowa pa niya, hindi niya masyadong pinag-uukulan ng panahon. Nung hindi na sila, doon niya na-realize. Doon daw makikita ang value ng isang bagay o tao pag nawala na sa'yo. Pag nawala na. Hindi naman pwedeng damputin niya ulit, mapunta ulit sa kanya. Hindi naman ganun yun. Hindi ganun. May damdamin yun. Kaya napamura. Kaya napamura siya. Kaya sabi niya, mahal kita. O, kala ka ba mura? Yan ating baba sa pagbabalik na. 7:23 na umaga, standby Sherwin Alfaro dyan sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH,
ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong! Nasaan na si Sherwin? Ayan, si Malakas Agent. X44. Doon pala siya sa Barangay San Juan, Taytay Rizal. Sherwin, go, go, go! Katuming ka, Jerry. Ano muna tayo ngayon na videoless yan dahil hindi kaya ng Zoom. Dito sa Barangay San Juan, sa Taytay. Walang signal? Walang signal? Hello. Ayan. Wala dito. Ganon ka-remote dito sa San Juan, Taytay Rizal na tahanan ng Hamaka Festival sa namang kalahok para sa taon ng Iwan Fiesta 2024 na gagawin sa CCP Complex mula June 27 hanggang June 20. Sa June 29, mapaparod natin yung magandang performance ng Hamaka Festival na ipinagmamalaki ng Taytay Rizal dahil sila ay paparada dyan sa ating street dance competition sa Sabado ng daan sa Aliot Theater Ground. At dito sa Taytay pala ang Hamaka ay kilala bilang hamok, yung pinangpasabit na parang duyan na ginagamit na minsan na higaan, yung pa rin identity ng Taytay. Kaya naman, maswerte tayo at nakahuli tayo ng hello? Ayan. Nawawala pala. Tuloy mo lang. Irma Torrente. Sinanay, tayo palagi kayo Opo. Oo, at si Anthony Taberna po at saka Jerry Baha ng 2x2. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2, 1,000 pesos. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat. Salamat, ating Irma. Paano nagawi kayo sa lugar namin? Gwapo ba si Sherwin? May tinatanong. Gwapo ba si Sherwin Alparo? Hindi makakibo Hindi makasagot. Sige, okay na. Okay na yun. Sherwin, hindi makasagot Pasensya na. Ganun talaga. Sherwin. Pati si Sherwin nawala na rin. Ang sama ng loob. Let it roll! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Eto na sila. Ang ratsyada na ating mga balita mula sa ating masisipag na RH reporters. Maaga pa, nandito na sila. Sabay tawa. Unahin natin si RH29, Boy Gonzales. Meron daw ng pinakabata. Meron daw aktibidad ang Department of Health. Ba't naman naging padyak? Hindi ba Department of Transportation na? Padyak Ano ba yung padyak na yan? RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony Jerry, tinanghali na. Pakadali mo namang hindi ka na mabiro. Magbibisikleta Anthony Jerry patungo sa Quezon City ang mga opisyal at kawani ng DOH kasama yung ilang volunteers. Ayon sa DOH, ito yung bahagi ng pagsikat na mapataas ang kamalayam ng publiko sa isyu ng pollution sa hangin. Sa inilabas na impormasyon ng DOH, sa 80% ng pollution sa hangin sa Pilipinas ay mula sa sektor ng transportation. Kasama ang iba't ibang grupo, papadyak sila mula dito sa pinaka-main office ng DOH sa San Lazaro sa Santa Cruz, Maynila, patungo dyan sa Langa Center sa Quezon City. Mula sa ospital kung saan maghihintay ang iba pa mga siklista, papadyak sila papuntang DNR.
para gunitain naman ang ika-25 anibersaryo ng pagpasa batas ng Clean Air Act. Sa datos naman ng World Health Organization, halos lahat ay maruming hangin na nilalangap nagdudulot ito ng maagang pagkamatay ng libong mga tao sa buong mundo batay sa datos ito noong 2018. Para sa kauna-una sa Pilipinas DZRH, dito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo. Thank you, Boy! 7:34 ang ating oras. Samantala, alamin natin ang follow-up, kumbatsero, dun sa nasirang navigation gate dyan sa Malabon na Botas. Yung nasira dahil may matigas ang ulong vapor. Matigas ang ulong kapitan ng vapor na ipinilit pa rin. Nasira yung navigation gate. Alamin natin ang perwisyong idinulot. RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Jerry Katujing, inikot natin itong dalawang barangay na nakapaikot sa nasirang navigation gate, itong Tampalit at Dolores. Umupa na yung mga pitaha, itong pinahang mga barangay na ito kahapon hanggang kagabi. Na itong Tampalit at Dolores, ito'y dulot nga itong napakataas na high tide paghapon kahapon. Makarang hindi makontrol ng nasirang navigation gate sa border ng Malabon at Butas yung pagbaha. Kahapon ay nagpatawag ng meeting si LMD Acting Chairman Atty. Don Artes kaya Mayor Jenny o Jan Richangco ng Nabutas at Mayor Jenny Sandoval ng Malabon. Kaugnay pa rin sa pagsasaayos ng nasirang navigation gate dahil nga doon sa ipinilit na itinaang parts na sumira sa naturang gate ng border ng Nabutas at Malabon. Samantala nagpaabot naman ng tulong si Mayor Jenny Sandoval sa mga residente ng Barangay Flores na lubhang naapektuhan din ng pagbaha. Bunsod nga ng pagkasira ng navigation gate sa Malabon, Nabutas River. Tay nakatanggap pa ang ating mga pamilyang Malabeño ng food pack, vitamins at hygiene kit na pansamantalang gagamitin habang sila ay apektado. Ano pangalan ng mga taga Malabon? Malabeño. Malabueño. Ayan. Yung mga taga Nabotas, Nabuteño. Sigurado ba yun? Nabuteño, yun ang talaga? Yan ay naayon daw doon sa talagang librong may libro pala. Sinulat, no? Sino nagsulat? Sino na naman yun? Si Edwin Duque. Si Professor Edwin Duque. Sa Malabon ay Malabueño. Hindi Malabueño. Dati kasi Malabueñan. Kaya ang tamang matigas daw ay Malabueño. Base doon sa mga nakatawagan ng mga unang Kastila ay napagtibay ang salitang Malabueño. Ano kaya kaming mga taga San Antonio? Sa Nueva Ecija. Kung ikaw ba ang magpapayo paano ba namin tatawagin ang mga sarili namin? Huwag kang hirap kasi. San Antonio. Medyo mahirap pala, no? Haba kasi at saka si Mayor Jeannie Sandoval ba ito nasa picture ba? Pinagbubuhat mo Oo, nagbubuhat Sinuong nila yung habang tumataas yung tubig kasama yung mga konsyal at yung mga barangay, inabutan sila ng ulan, sinabayan pa ng ulan yung pag-aabot ng hygiene kit, food pack, mga vitamins na naapektuhan. Yan ay sa Barangay Dolores dahil medyo mababa yung lugar doon kapag nag-high tide dahil nga hindi makontrol ng nasirang navigation gate. Yan, dyan umapaw yung tubig. Kaya yung halos barangay ng Barangay Flores hanggang kagabi ay pinaha. At kaya kanina, nung personal nating ikutin, abay medyo natuwa na yung mga tao dahil bumaba na yung tubig sa dagat o yung high tide. Kaya hindi na rin, nawala na yung pagbaha. Pero kapag muling na tumaas yung tubig, abay sila pa rin yung muling maapektuhan. Kaya sabi ni Virgin Sandoval, huwag mag-alala dahil habang sila nakakaranas sa pagbaha ay tuloy-tuloy na asikasuhin at yung tulong wala naman sa pamalusod ng Malabon. Yan, at tuloy-tuloy yung hindi pa natin alam kung ano pinag-usapan pero
detalye ng pinag-usapan ay nakatutok doon sa pagsasayos na mapabilis itong nasirang navigation gate sa pagitan ng dalawang lungsod. Para dito sa mga muna, Konferensya Aros 23. At pintukin tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, Edwin. 7:39 na umaga. Puntahan naman natin ang kinaroroonan ni RH52 Edniel Parosa. Meron siyang follow-up sa isang tricycle driver na binaril sa Taytay Rizal. 52 Edniel Parosa. Come in, Edniel. Hindi pa rin naiaalis dito sa bahagi ng C6 Road, sakop ng Barangay Santa Ana. Itong binaril na tricycle driver dito sa Taytay Rizal. Border lamang, malapit lamang ito sa border ng Pasig City at sa lungsod ng Taguig. Dumating na rito, Jerry at Anthony, ang mga tauhan ng kapulisan, maging yung ilang mga kaanak o yung isang kapatid, to be specific nitong biktimang tumanggi mo ng magpapanay, magbigay ng impormasyon. Kausap ng mga polis, si Cornelio Lamata, siya yung pangulo ng PPA Toda, itong linya ng tricycle na kinaaniban ng lalaking biktimang napadalaman taga lungsod ng Pasig. Ang sinasabi, Jerry at Anthony, itong mga kausap natin na katoda nitong lalaking biktima, ay single ito, walang pamilya na sarili, at tahimik lamang daw kahit ay nagpapautang, hindi naman kalakihan yung pinapautang, ay hindi naman daw humahantong doon sa alitan yung kanyang mga transaksyon. Nakita ko lamang itong kasama mo kasama mo sa Toda itong biktima. May sinasabi kayo na posibleng nakaalitan o hindi siya palaway? Ano yung binabagay niyo kanina, pwede bang pakilinaw? Na may nabanggit po siya sa presidente namin. May kaalitan nung namatay yung kapatid niya sa Taytay, ninadamahan niya na namayan. Pero yun lang ang nabanggit. Pero walang binanggit na tao. Kasi doon wala namang kaaway na alam. Wala siyang kaaway na kung sino man. Tahimik po na tao si Bob John. Wala siyang kaaway. Yung tinig na nakaparang natin kasama niya ito. Bigla sa ngayon, pusad pagong yung traffic dito sa bahagi ng C6, particular na mula sa galing sa Taytay Rizal hanggang sa border ng bus. Napuputol, Edniel. Kalsada. Napuputol yung linya, yung signal natin, pero okay naman na, Edniel. Copy na. Maraming salamat sa ating mga RH reporters. Metro Manila ngayon. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. 7:41 ng umaga. This pangunahing balita. Alas 7:46 na umaga, iginiit po ng National Food Authority o NFA na bagamat luma ay in good quality pa ang bibilhin sa kanilang bigas ng Department of Agriculture. Sabi sa DZRH ni NFA Administrator Larry Lacson na aabot sa 195,000 na kaban ng bigas ang bibilhin ng DA para maipamahagi sa mga kadiwa site sa bansa. Ito anya ang stock ng bigas na higit 3 buwan nang nakaimbak sa kanila at karaniwang binibili ng ibang ahensya ng pamahalaan. Bibilin daw po ito ng 29 pesos per kilo at ibebenta rin sa mga mamamayan ng 29 pesos per kilo. Aminado naman si Lacson na lugi ang NFA ng 9 na piso pero initial pa lang itong ibebenta upang hindi daw po masayang. Yan po kasing mga 3 months and above na bigas ay nabili po noong panahon na ang presyo po ay ang bili ng NFA sa magsasaka ay nasa 19 hanggang 23. Okay. So sabihin na lang po natin sa 19 times 2, 38 po yan ang puhunan. So, 9 na piso talo. 9 na piso po ang talo. Ang tinig ni NFA Administrator Larry Lacson habang ginugulo ng 2x2. Samantala, arestado ang isang police QC sa isinagawang bypass operation sa Libmanan, Camarines Sur. Nasamsam mula sa suspect na kinilalang si Police Corporal Antonio Salamanque
53 anyos, ang mahigit sa 1 milyon o 1.3 million pesos na halaga ng shabu. Ikinasang operasyon alas 3 ng umaga kung saan bukod sa droga, nasamsam din sa sospek ang isang caliber 40 na baril, M16 Armalite rifle at mga bala. Patay ang leader ng isang gun for hire syndicate sa isang shootout sa Mauban, Quezon. Ito matapos manlaban sa otoridad ang sospek noong sisilbihan ng arrest warrant sa kasong murder at frustrated murder. Kinilala ng pulisya ang sospek na si Ronnie Hernandez, 41, pinuno ng Hernandez Gun for Hire Group. Ligtas naman ang kasamahan ng sospek dahil sa nakasuot ito ng body armor nang makipagpalitan ng putok sa pulisya. Arestado ng mga tauhan ng NBI ang lalaking nanghack ng gas account ng isang food company at nagnakaw ng mahigit sa 14 na milyong pisong halaga ng gasolina. Batay sa ulat ng NBI, pumasok sa Shell Fleet Hub account ng Gardenia Bakeries Philippines ang suspect na kinilalang si Gordipo Singh Ibora Parmar ng Pasig City. Kabilang sa mga nakumpiska sa suspect ang ilang electronic devices, 3 ID na ginamit sa mga transaksyon, illegal na droga, drug paraphernalia, mga pinalsipikang dokumento at computer-related fraud. Dami talagang mahuhusay sa computer, ano? Ito lang itong nahuli ng NBI na si Kangkong. Si Kangkong. Ito pala elementary lang ang tinapos. Tingin mo na. Elementary lang at nag-ano lang siya. Nag-practice lang, nagsanay lang, nag-self-study. Naging mahusay na hacker. Pakikinabangan yan. Yan ang kunin ng NBI. Gamitin natin yan. Kesa FBI pa makinabang dyan. Congratulations kay bagong NBI Director Jimmy Santiago. Mukhang pinapasiklaban nyo kami. Di ba sabi nga to catch a criminal, you have to think like a criminal. Yeah. Tapos yun ang matindi ron. Sinagot na ng BDO ang viral post sa social media ng isang lalaking umano'y nawala ng 345,000 pesos sa kanyang passbook account. Sa isang viral post, inihayag ng netizen na si Glyn Cañete ang kanyang pagkabalisa matapos mawala ng 100,000 pera na para sana sa pagpapaaral sa kanyang anak. Pero matapos suriin at beripikahin ng BDO ang nangyari, napag-alaman na valid naman ang lahat ng naging transaksyon ni Cañete. Ayon sa BDO, nakausap na nila si Cañete at nagsabi naman daw ito na re-resolbahin na lamang nila sa kanilang pamilya ang nangyari. Tinan mo na, so kapamilya rin nila. Oo, nabanggit na ito sa social media. Marami na sigurong natakot. Lalo na yung mga nasa online banking. Tama, kumbatsero. Kaya nung pala, problema ng pamilya ito. Dahil po dito, pinaalalahan na ng BDO ang kanilang mga kliyente na panatilihing pribado ang anumang impormasyon ng kanilang mga account. Yun. Ginugunita ng mga kaanak, kaibigan at mga taga-suporta ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang 3rd anibersaryo ng kamatayan nito. Pinangunahan ni Father Jet Villarin ang misa sa death anniversary kung saan pinuri nito ang pamamaraan ng pamumuno ng yumaong Pangulo. Kabilang sa mga dumalo sa 3rd death anniversary ni Pinoy ay sina Senate President Franklin Drilon, running mate niya na si dating Senador Mar Rojas at si dating Senador Laila de Lima. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yun! Ay, Kasoji! Nako, binibilinan daw siya ni Ka Aida na wag niyang iuumpog ang kanyang ulo. Narinig niyo ba balita na yung kanina? Nako, wag mo raw iuumpog ang iyong ulo, Kasoji. Don't. Dahil tatamaan ka. Pag iniuntog mo daw yung ulo mo at nagka-amnesia ka, tatamaan ka. Kala ko, iuumpog. Magandang umaga kay Kuya Mel Magno at happy birthday kay Kap Eloy Marasigan dyan sa Tagaytay. Magandang umaga rin po kay RD Ronald Tan. Magandang morning. Kumusta ba si Governor Helen Tan ng Quezon?
Mr. Jalom Tang, magandang morning. Kamag-anak ba nila si Governor Tang? Dagdagan mo lang ng G. Para Jerome Tang at sa ating mga kasamahan dyan sa Intercon Diagnostic Laboratories. At si Janice, yung kanyang anak, ay from Vancouver, Canada, ay kararating lang. Ay, welcome back home. At magandang morning at happy birthday kay Kuyang Jeric Mabunga. Sino kaya itong aktor na ito na laging nagmumura sa kalagitnaan ng kanyang kanta mula nang makipag-break sa isang sikat na aktres? Alamin natin ang detalye ng balita mula sa ating showbiz legend, Morley Alino. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning ka, Jerry at Katunying. Lalo loka, as in nababaliw ang mga nakakapanood, nakakapakinig sa bagong estilo ngayon nitong si Daniel Padilla. Estilo nga ba yun? Well, duda ng marami. Since nga daw nang makipaghiwalay o nagkaroon ng breakup sa pagitan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, sa tuwing kakanta itong si Daniel Padilla ay lagi itong nagmumura sa kalagitnaan ng kanyang pag-awit. Naku, duda ng marami. Baka itong si Daniel Padilla ay anak ni Pangulong Duterte. Yung pala yun. Pero ano raw ba talaga ang dahilan? Yung ba, ito ay nag-start lang ka Jerry at Katunying nang magkahiwalay sila ni Catherine. Hindi naman parang laging natatamaan si Catherine. O baka naman style niya ito para mapansin sa pagkanta. Although, ang boses nitong si Daniel Padilla ay mana naman kay Carla Estrada dahil magandang boses ni Carla. At naku, maganda rin ang boses ni Daniel. Ay naku, basta. Gusto pa ba niya makipagbalikan kay Catherine? Hindi natin alam. Baka yung bang pagmumura yun ba parang regrets na pinakawalan niya? Duda ng marami. Parang gano'n ang dating. Parang pinatatamaan si Catherine o kung sino man yung bagong manliligaw ni Catherine. Sino ba ang bagong manliligaw ni Catherine? Abay, si ano daw ang usap-usapan? Si Jericho Rosales. Totoo ba yun? Sino? Jericho Rosales. Noon dumidikit kay Jericho. Pero nawala yung dikit-dikit na yon. Si Dominic Roque. Ay, yan ang sinasabi ngayon. Baka pambukas mo pa yata yun, ano? Yung kay Alden, wala yun. Kay Alden, lalong maging madikit sila habang papalapit ang showing ng kanilang pelikula. So, pampelikula lang yun. Pampelikula lang yun. Bakit naman hindi ba sila pwede ni Alden? Hindi ba pwede yun? Ay, bakit? Siya ba yung binline item mo nung nakaraan o iba yun? Siya ba Grabe. O yan nating DZRH Showbiz Status News. Ito po yung RH for biglang nagpaalam. Morning natin nyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mabuo! Wala daw pong katotohanan ng paniniwala na nakatutulong sa pagtaba ng isang tao o nakakataba ng isang tao ang pag-inom ng malamig na tubig. Batay sa nailathalang pag-aaral noong 2006 sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, lumabas na nakatutulong pa ang malamig na tubig para pumayat ang isang tao. Really? But why? Paliwanag ng mga eksperto, kapag pumasok ang malamig na tubig sa katawan, ang carbohydrates at fat mula sa kinakain ay nasusunog para gumawa ng energy. Pero nakasaad din dito na umaabot lang sa 8 calories ang nababawas sa isang tao kada araw kapag umiinom ng malamig na tubig. Kahit pa paano. Meron. Kaya payo ng mga dietitian, sa halip na intindihin ang temperatura na iniinom, mas dapat na pagtuunan ng pansin ang dami ng calories na yung pinakain sa araw-araw. Kaya wag mo na itanong yung paano mainit.
Di ba yun ang yun ang mga sinasabi. Mas mainam yung maligamgam ang iniinom. Para Ganon? mas natutulong din sa nakatutulong sa digestion. Parang nabara tayo lahat nitong balita na ito Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Kuya Elmer baka dapat nang palitan ng bubong ng bahay mo, ha? Oo, buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na! May pintura pa! Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na! Ay, oras po natin, Kuya Kevin Wong. Chityam Go Chapwehun. 2 minuto na lang, alas 8 na ng umaga.